What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir Banat Bay. Marami na nga di umanong kapulisan o men in uniform ang hindi masaya sa pamamalakad ng administrasyon ngayon. Na kaysa suportahan ang mga magagandang proyekto na ang layunin mabigyan ng magandang benepisyo ang mga men in uniform tulad ng ginawa ni Duterte noon, tila'y hindi nangyayari ngayon sa administrasyon ni Marcos. Bagkus nare-reject pa nga at binabawasan pa ang mga ito. Naku naman po, tulad na lamang ng pag-reject sa reform law ng AFP at ang pagbawas ng rice subsidy budget sa kanila. Hay nako. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika nga ni Sir Banat Bay kahit gusto man nila na magsalita sa administrasyon, natatakot ang mga ito sapagkat una sa lahat, alam nila na kapag nagsalita ang mga ito madedemote sila o magugurgur din o patatahimikin tulad na lamang ng ginagawa nila sa mga ilang kilalang tao sa loob ng Malacanang na kumakalaban sa administrasyon. Na paano nga naman sila na simpleng pulis na ang kagustuhan lamang maglingkod sa bayan. Kung kaya naman nasa atin di umano sa kamay ng nakararami ang magiging solusyon kung magtutuloy-tuloy itong mga paghihirap na ating nararanasan sa administrasyon ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ako naniniwala ako marami na ang hindi natutuwa sa uniform personnel ng administrasyon ni Marcos. Kasi personally, may mga nakakausap ako na wala naman silang sinasabing, walang sinasabing, alam mo yun, destabilization, walang ganon. Pero hindi sila natutuwa sa mga desisyon. Halimbawa, yung pagpapahamak sa WPS, alam mo, hindi ho natutuwa ang mga sundalo dyan. Kasi sila ang mapapahamak. Alam nila na ito'y away ng Amerika at ng China na nadadamay lang tayo. Correct. Alam mo yan ng mga uniform personnel. Meron lang kasing ilan dyan na mga opisyal, kilala mo kung sino ka, natuta ka ng Amerikano, kaya yung mga lingwahe mo, mga statement mo, talagang pro-Amerika. Meron tayong mga ganyang opisyal. Okay? Nandyan ba siya sa picture? Parang yung isa. Pero yung isa, madaldal din yun. Hindi ko alam kung ano ba papel nun sa buhay. Pero may mga ganyan talaga. Sila lang may gusto. Pero yung mga nasa baba, nasa ground, ayaw ho nila niyan. Pangalawa, may mga ilang kapulisan din tayo na nabibwisit na, 'di ba, yung pagbawas doon sa kanilang rice. Kasi alam ko ito marami ho tayong kaibigang pulis. Sinisend nga nila yung mga video sa akin Ewan ko kung sinisend nila yun para banatan ko o sinisend nila yun para i-inform lang nila ako. Pero marami na hong pulis ang hindi natutuwa sa ginagawang mga pagvito ni Marcos, tapos pagbawas sa kanilang allowance, rice allowance, tapos yung sa kanilang pension, maraming nagagalit na kapulisan. Although, wala naman silang sinasabing gusto nila madistab. Wala o silang sinasabing ganun. Okay? At the same time, hindi na sila masaya. Kaya lang, wala naman silang choice. Kasi yung ilang mga general, yung mga pinuno ng PNP, sila lang yung natutuwa. Sila lang yung happy. Siyempre, kung ikaw ang nailagay, nasa top official, happy ka. Pero yung mga pobreng nasa baba, hindi mo natutuwa. Pero wala naman silang choice. Dahil pag pumalag ka, magagaya ka sa mga inilalagay na lang sa checkpoint. Hindi ko kasi biro ang checkpoint lalo na pag sa probinsya. Dito sa Maynila medyo maayos-ayos pa ang checkpoint. Ibig sabihin hindi ganun kadelikado. Pero pag sa probinsya grabe ho yan. Buong araw yan, nakatambay. Buong araw, delikado buhay mo. Maraming ganyan. Pag nagsalita, eto na nga lang. Vlogger na nga lang, pinapatulan na nila 'Di ba? Totoo. Vlogger na nga lang, pinapatulan pa nila. How much more kung ikaw ay pulis o sundalo na magsalita laban sa gobyerno? Tama. Sigurado, kakanain ka. Pahihirapan ka, ipapatapong ka. Kasi ang mga pulis,
Hindi ho biro ang sa kanila. Mas, hindi naman sinasabi kong mas sanay pa yung mga sundalong ipinapatapon sa ibang lugar. Kasi, alam nila yung pinasok nila. Ganun talaga ang sundalo eh. Kasi, remember, ang sundalo, hindi ho sila pang city. Sila ho ay yung, di ba, alam natin kung saan sila nilalagay. So, automatic, alam nila, pag pumasok kami dyan, ididistino kami, palilipat-lipating kami. Unlike police, usually, inilalagay ka kung saan ka nakatira. Halimbawa, taga Antipolo ka, o police ka, ilalagay ka lang within that area, Antipolo, or Marikina, o saan man sa Rizal, basta yung malalapit lang doon. Kasi nga, alam mo yung lugar, kabisado mo. Since yun ang trabaho mo, dun ka ilalagay. Pero ngayon, may mga pulis, lalo na yung mga nag-security sa mga Duterte supporter, kung saan nilalagay. Talagang para parusahan. Wala naman po silang kinalaman. Sa totoo lang po, wala naman po silang kinalaman. Nilagay lang. Siguro, naisip nila, porket naging kaibigan na, biglang ilalagay kung saan-saan. Kaya marami na rin pong nagagalit na mga pulis. Hindi lang sundalo. Ngayon, hindi ko alam kung totoo o hindi. Tulad din po yan nung video. Naku, na tayo sa video. Video, Banat Bay! Video. Kasi nag-post po ako kagabi. Ha? Hirap talaga nagpo-post pag nakainom. Nag-post ako, sabi ko, nakita ko na yung video. Ang dami nag-comment, yung bad boy, hindi ka naniniwala ka sa comment niya. Alam mo naman, daming tanga. Una-una, wala po akong sinabi na totaling walang video. Okay? Ang sinasabi lang namin paulit-ulit ng mga banateros, kung may video, dapat nang ilabas. Okay? Wag nang paunti-unti. Wag nang, meron mo ng picture, may audio muna. Kung merong video, ilabas na. Ito na yung napapanahon. Huwag na tayo maghanapan ng panahon. Sino kayo, si Aisa Sigera? Pagdating ng panahon, pagdating ng panahon. Huwag na tayo magantay. Ngayon na yung panahon na yun. Habang wala, yung video, wala. Ganun lang kasimple, di ba? Habang wala pa yung video, wala. Kung meron na, di meron. Pero yung sasabihin yung meron, tapos wala. Hindi, di ba? Yung sasabihin yung meron, tapos wala. Ano ba talaga? Kung meron, ilabas na. Kung wala, di wala. Naniniwala ba kayong banateros na may video? Pag meron lumabas, di meron. Pag walang lumabas, di wala. Hindi, nagigets yung ibig ko sabihin. Kami naman kasi, bakit kami maniniwala sa isang bagay na hindi pa lumalabas? Pag lumabas, di maganda. Kung hindi lumabas, di hindi. Tama, mali. Ganun lang naman kasimple. Hindi kami naniniwala. Sabi ni Pangulong Duterte, wala daw, di wala. Kung may lumabas, di meron. Tama, mali. Tama. Ganun lang naman kasimple po yun. Ngayon, kung kasi may nabalitaan ako, nabalitaan ko lang naman to. Nabalitaan ko lang naman to. Tawa talaga ako. May nabalitaan ako na nakita na daw ni Toot yung video. Isang very, very credible person, nakita na daw niya yung video. Ang pinagkakatiwalaan namin, okay? Ang gusto daw, may gustong vlogger na maglabas. Actually, dalawa sila. Isang vlogger at isang personality. Nag-aagawan daw sila kung sino una maglabas. Siyempre nga naman, content yun, di ba? Pagka nilabas yung video na yun. Laki ng kita mo dun, sigurado, pag inilabas mo yung video. Sa akin, hindi na importante sa amin kung sino maglabas. Sa Banateros, hindi importante sa amin yan. Basta ilabas nyo. Yun lang sa amin. Kung meron, ilabas nyo na yung video. Kung wala, edi wala. Wag na nating, hindi na, una-una ako sana kung may maglalabas niyan. Sana si Pangulong Duterte.
Kung sa vlogger nyo lang ilalabas yan, makukulayan na naman yan eh. Totoo lang, makukulayan na naman yan sa pag-vlogger nyo inilabas. Pero kung si Pangulong Duterte naglabas niyan, yung legitimacy nung video, maayos. Okay? Pero hindi ko lang alam kung how is he going to do it. Pero wag na ho sa mga vlogger kasi yung mga vlogger talagang for the views lang yung iba eh. Pag tangina ini unti-unti pa, wag nang ganun. Pinaglalaroan pa eh. Doon ako nabibuisit eh. Sa mga vlogger na pinaglalaroan pa. Tsaka sigurado sasabihin edited, correct. Pag sa mga vlogger nyo lang ipalabas yan. Sa totoo lang. Pero ano yung pinost mo, Banat Bay? Yung pinost kong video. Yun yung video nung isang congressman at saka yung isang budanding. Oh. Naku, alam mo na. May ginagawang hindi maganda. Oo. Totoo. Yun yung nakita kong video. May clue na nga ako eh. Yung congressman ng Norte yun. Ang tanong ko, nag-ano kaya siya? Yung si Budanding, nag-ano kaya? Nag-bus. Ba't kaya nag-bus kaya siya? Gago! O, yun yung sinasabi kong video. Or ibigay sa SMNI ang video para sila na maglabas. Yun. That's the... Alam mo, John, galing mo. Dapat hindi kay PRRD. Naku, patay. Pag sa SMNI na naman yan, kakasuhan na naman ng SMNI. Hindi ako, tama ako doon. Ako, mas gusto ko yun. Kung sino man na may hawak ng video na yan, kilala nyo kung sino kayo, di ba? Kilala nyo. Sa SMNI nyo na lang ilabas. Wag na sa mga vlogger. Kesa sa, kami nga kahit kami, ayaw namin yan. I mean, hindi kami maglalabas niyan, ha? Gawin nyo sa SMNI. Kasi at least, legit news ang SMNI. Hindi naman yung gagawa ng fake news, di ba? Sa SMNI kayo, gumawa ng paglabas ng video na yan. Suggestion ko lang naman po. Again, we believe, maniniwala kami pag lumabas. Pag hindi pa lumabas, di wala. Yun lang naman kasimple yun. Ganun lang naman. Pero, sino may ayaw naman na ilabas yan? Siyempre kung wala tayong problema dyan. Diba?